In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon. Nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus, nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatirapa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos!" At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, sa mabuting balita ngayon, makikita natin si Jesus na sinusundan ng napakaraming tao mula sa iba't ibang lugar. Iisa ang dahilan, narinig nila ang kanyang mga ginawa, ang kanyang kapangyarihang magpagaling, magpalaya at magbigay ng pag-asa. Lumalapit ang mga may sakit kahit mahawakan lang siya dahil naniniwala silang may kapangyarihan ang presensya ni Jesus na magpagaling. Ngunit kapansin-pansin, kahit kilala siya ng masasamang espiritu bilang anak ng Diyos, pinapatahimik sila ni Jesus. Ipinapakita nito ng tunay na pagkilala kay Jesus ay hindi lang sa salita, kundi sa pagsunod at pananampalataya. Ayaw ni Jesus ng ingay na walang pagsunod. Ang gusto niya ay pusong marunong magtiwala. Isang malinaw na halimbawa sa Biblia na kilala ng masasamang espiritu si Kristo bilang anak ng Diyos ay makikita sa Marcos. Ano ang pakialam namin sa iyo, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal ng Diyos. Dito, hindi tinuruan ang masasamang espiritu kung sino si Jesus. Alam na nila dahil sila ay mga espiritong nakakita ng katotohanan sa espiritual na mundo. Hindi nila maikakaila ang pagka-Diyos ni Kristo. Kaya nga sila ay nanginginig at nagpapatirapa sa Kanya. Ngunit sa ngayon, maraming tao pa rin ang hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Bakit? Una, dahil umaasa sila sa mata at isip lang.
hindi sa pananampalataya. Gusto nila ng patunay ayon sa mundo, hindi ayon sa Diyos. Blessed are those who have not seen and yet believe. Nakasulat sa Juan. Ikalawa, dahil sa pride at sariling paniniwala, mas gusto ng tao ang sariling katotohanan kaysa katotohanan mula sa Diyos. Ikatlo, dahil sa ingay ng mundo, pera, kapangyarihan, kasiyahan, at maling katuruan na unti-unting binubulag ang puso. Kaya may isang malalim na katotohanan dito. Mas kinikilala pa ng mga demonyo si Jesus kaysa sa ilang tao ngayon. Ngunit ang kaibahan, ang demonyo ay naniniwala pero hindi sumusunod. Samantalang ang tunay na Kristiyano ay naniniwala, nagtitiwala, at nagsumusunod. Sabi nga sa Santiago, naniniwala ka na iisa ang Diyos? Mabuti. Ngunit pati ang mga demonyo ay naniniwala at nanginginig. Aral para sa atin. Hindi sapat ang alam lang si Kristo. Ang mahalaga ay kilala siya sa puso, sinusunod sa buhay, at tinatanggap bilang Panginoon at Diyos. Tanong natin sa sarili, kilala ko ba si Jesus? Tulad ng pagkilala ng mga demonyo? O mahal ko ba siya bilang aking Diyos at tagapagligtas? Bilang mga Romano Katoliko sa ating panahon, tayo rin ay kabilang sa mga taong lumalapit kay Jesus. Dala ang ating karamdaman, takot, problema sa pamilya, simbahan, at bayan. Minsan, parang siksikan ang buhay, puno ng ingay at alalahanin. Ngunit, tulad ng ginawa ni Jesus, naghahanda siya ng bangka, isang ligtas na espasyo ng biyaya para hindi tayo lamunin ng bigat ng mundo. Sa unang pagbasa sa Samuel, ay paalala rin na kahit ang mga pinili ng Diyos ay dumaraan sa inggit, paninira at panganib. Ngunit kapag ang Diyos ang kumikilos, may proteksyon at may plano. Tulad ni David, ang taong nasa kamay ng Diyos ay hindi pababayaan. Sa paggunita kay San Vicente, isang diakono at martir, tinuturuan tayo ng katapatan hanggang wakas, na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi laging madali, pero laging may gantimpala sa langit. Sa panahon ngayon, may sakit sa katawan, pagod at isip, at sugat sa puso. Inaanyayahan tayo ng Ebanghelyo, lumapit kay Jesus. Magtiwala at manahimik sa kanyang presensya. Doon nagsisimula ang kagalingan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ikaw ang aming manggagamot at tagapagligtas. Sa iyo kami lumalapit ngayon, dala ang aming kahinaan at pananampalataya. Ipinagdarasal po namin ang agarang paggaling ni na Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Butz, Padre Cesar, Raul, Jonah, Rachel K., Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, at ang aking buong pamilya.
Pagalingin mo rin po ang lahat ng nakabasa, nakikinig at nanonood nito na may karamdaman. Basbasan mo po ang lahat ng kaparian, ang aming kura paroko, Diocesan Administrador, Monsignor Claro Caluya. At gabayan mo ang aming mahal na Santo Papa Leo XIV. Pagpalain mo rin ang gobyerno ng Pilipinas. Naway maglingkod sila na may takot at pagmamahal sa iyo. Inaalala rin po namin ang mga pumanaw, si Papa Francisco, Monsignor Hermas, Pempe, Ferdinand, Pasita, Dante, Edwin, Obispo Jose, Maria Catalina, Jerry Jr., Padre Josep, at lahat ng aming idinasal. Pagkalooban mo sila ng kapangyarihan sa iyong kaharian. Sa intersesyon ng mahal na Inang Maria, iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad at kapahamakan. Punuin mo ang aming puso ng kapayapaan, pag-asa at pananampalataya. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!